Mga kalakotsero, ginaya nga ako ng aking asawa at anak na pumunta sa National Museum dahil hindi pa ako nakakapunta sa tanang buhay ko. At ang unang bumungan nga sa akin, itong Spolarium ni Juan Luna. First time kong makita yon at napakaganda at ako'y tuwan-tuwa. At dito sa parting to ay nakita ko ang mga pinta ni Amor Solo. Iyan! Grabe mga kalakwatsero. First time ko makakita ng totoong painting ni Amor Solo. Dito ko lang pala makikita yan sa National Museum of Fine Arts. Grabe, ako'y manghang-mangha at tuwan-tuwa dahil tanang buhay ko, ngayon lang ako nakapunta rito. At ito nga, ayan, nakamatayan niya na lang ni Amor Solo. Hindi natapos ang pagpinta sa babaeng ito. Dahil dati ako ay hindi pinapayagan sumama sa mga field trip dahil wala nga kaming pera. At eto nakita ko ang dating Senate Hall. Ngayon, eto siya at napakaganda. Ang ganda ng pagkaka-painting sa wall. At pagkatapos niyan, lumabas nga kami at dito naman kami pumunta sa Anthropology, National Museum of Anthropology. Ayan, nakita ko ang totoong bahay kubo ng sinaunang Pilipino at ayun nga si Norby at dito rin. Tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga lumang kagamitan na hanggang ngayon ang iba ay ginagamit pa rin natin. Ayan ang mga palayok ng mga sinaunang Pilipino. Ayan mga kalakwatsero, sigurado ko sa mga probinsya may gumagamit pa rin ng mga palayok. Masarap nga naman magluto sa palayok, lalong-lalo ng paksiw na isda. Ayan mga kalakwatsero. At sa iba nga may nakikita pa ako niyan, mga tapayan at mga palayok at kung ano-ano pang mga gamit na makaluma. Dahil sa bahay namin sa Leyte, meron din kaming mga gamit na ganyan. O, diba? Masarap yan magluto dyan. At ito nga pala sa Mindanao, ang kanilang budyong na pagkalaki-laki. Ayan, tambul yan. Tatambulin mo para matawag ang mga ibang nasa kabilang ibayo. At ito pa, ang kanilang mga kalasag, espada at armor. Ayan, nagtatalas niyan. Grabe. At ito, manghang-mangha ako dito sa napakalaking espada na to. Mukhang marami ng napugutang ulo dahil matitigas ang mga ulo nyo. At ito nga mga kalakwatsero, bigla akong napansin. May mga gamit kaming ganyan doon sa Leyte. Ang nasabi nga namin konti na lang pala, magmumukhang museum na ang bahay namin doon. Dahil pare-parehas sa mga gamit, pero magaganda pa rin. At ito nga, ang mga kanilang mga musical instrument. Grabe! Siguro batang-bata pa ako nung makarinig ako na pagtugtog ng mga kulintang na yan. Ayan, mga kalakwatsero. Nasa part yan ng Mindanao, maraming ganyan. At manghang-mangha ako sa kanilang mga kaguran. Ayan. Kaguran ng niyog, mga kalakwatsero. At ayun na naman, may nakita na naman akong isang gamit na katulad ng gamit namin sa Leyte. Ayan. Ang dami namin yan. Pati yung bilog na yan na may ibon na nakadrawing sa gitna. Kaya ayan, sinumin ko. Sabi ko, meron din kami yan. At eto na nga ang mga kalasag at mga espada pa ng mga mandirigmang Pilipino. Ayan mga kalakwatsero. Iniisip ko kung saan gawa ang mga bakal na iyan. Eto pa, manghang-mangha ako dahil ako ay isang mahilig sa mga espada. Ayan, pati itong mga palakol na to, mga kalakwatsero, akalain mo sa tuktok parang may ice pick. At akalain mo, may mga sandok pa na akala mo magtitinda ng samalamig. At eto na nga ang mga sibat na iba't ibang uri. Nako, pag natuhog ka niyan, malabang tanggal lahat. Pati, ayan na, ang kanilang mga libingan. At eto na nga, dumating tayo sa mga aitas. Ang mga sinaunang Pilipino sa Luzon at yan ang kanilang mga gamit. Ang mga sibat,
pana, ayan, mga arrowhead na talagang pag tumusok sa'yo, talagang may pagkalalagyan ka. Ayan. Yan ang mga gamit nila sa pagkahunt at sa kanilang mga protections. At eto na nga, may mga palaw pa. At ayan, gamit sa pagsasaka. At dito ako tuwan-tuwa. Ayan, ang mga bulol, mga kalakwatsero. Meron din kaming mga ganyan sa Leyte. At eto pa nga, ayan, at si Norby, bulol din daw siya. Ayan, ang mga anito. Mga sinasamba dati yan, mga kalakwatsero ng mga sinaunang Pilipino upang humingi ng gabay sa buong kalikasan. At ayan, ang mga lumang gamit. At ito nga pala yun, no? Alain mo, meron silang gas stove na. Hindi pala gas stove, kundi 3 burner ang kanilang lutuan. Ayan, at ito na nga, at lumipat kami dito naman sa kabilang building ng museum kung saan ang natural history at ako'y namangha sa kanilang gusali na pagkaganda-ganda. At bumungad nga sa amin itong buto ng isang balyena. At pagliko namin sa kabila, ayan ang buto naman ni Lolong, ang pinakamalaking buwaya sa buong mundo nung nahuli noong 2011. Ayan, pagkalaki-laki naman talaga ni Lolong. Buti na lang, buto na lang siya nung makita ko ngayon. Dahil talagang siguradong matatakot ako sa kanya, sa pagkalaki-laki niya, pagkahaba-haba. At eto nga, ginawan pa siya dito ng makatotohanang rebulto. Ayan, grabe, ang laki ni Lolong. Ilan na kaya ang nakain niya? Nakakatakot talaga. At eto nga, bigla kami napunta sa gubat. Napakaganda. At akala mo, totoong mga ibo ng mga humuhuni. Ayan, akala mo totoong mga puno rin yan. Perfect lahat yan. At ang mga ibon at mga hayop ay matitigas na. Dahil first time ko makarating dito, talagang tuwan-tuwa ako, mga kalakwatsero. At alam ko na masaya ang asawa ko dahil na-enjoy ko talaga ang pagpunta dito sa museum. Dahil first time ko. Eto na nga. Bigla naman kami napunta sa submarine. Alain mo yan. Nasa loob kami ng submarine. Buti na lang, hindi siya color yellow. Hindi siya yellow submarine. At ayan, tuwan-tuwa ako. Nakakala mo, totoong nasa ilalim ka ng dagat, mga kalakwatsero. At akalain mo dito, meron din pala ditong megalodon. Ayan, nakikita nyo ba ang mag-ina ko? Grabe. At pagkatapos niyan, napunta naman kami dito sa loob ng kuweba. At ang sabi ko sa misis ko, isa siyang caveman. Ay, mali. Woman pala. Ayan, mga kalakwatsero. Napakaganda para makatotohanan. Kaya naman, pagkatapos niyan, umuwi na kami.